very in demand actually nowadays yung skill na ito na ating pag-uusapan, and we really pray that every one of us, especially the small group leaders, will be able to develop this kind of skill, yung papaano tayo mag-counsel. By the way, when we say counseling, sa ngayon, ang counselor actually ay nila-license na sa Pilipinas. So, ang tawag sa atin, hindi talaga tayo, kasi yung mga counselors, lalo yung mga license, medyo ayaw nila na pag halimbawa nag-post ka na counseling. In fact, pag nag-post ka, medyo sila, alam mo, ano yan profession yan, nagtataas ang kilay nila kung tayo ba ay licensed counselor. Kasi mga licensed counselor actually, they are also given the authority to prescribe medicine. Tayo, hindi tayo ganun. So, kahit ngayon sa 700 Club, yung mga counselor doon, medyo hindi na counselor ang tawag as per parang katapat doon sa mga licensed counselor. However, as Christians, we do counseling, pero we do a different kind of counseling as the world is doing because they made it as a profession. Kaya ang tawag natin dito sa training na to ay biblical counseling. Okay? So, biblical counseling. We're going to talk the foundational truths about biblical counseling. Ilalatag muna natin yun. Then eventually, as we will be able to see, magpupunta tayo dun sa mga cases na medyo specialized. Lalo na yung mga cases na medyo sensitive, na kailangan na talaga ng medyo meticulous na skill, so medyo natin dadaanan natin 'yon sa mga susunod na session. Pero itong first and second sessions, we're going to talk about the foundational truths muna about biblical counseling. I-define muna natin ano ba yung biblical counseling, so we can differentiate it with other people who are actually practicing o yung profession na nila yung counseling. So ito yung definition natin. Biblical counseling is a holistic soul care informed, bound, and shaped by the scripture as the authoritative word of God. Isa-isahin natin, ano ibig sabihin ng holistic soul care approach based on the Bible? Meaning to say, when we approach person and we will be using biblical counseling type, ang approach natin actually, hindi natin tinitingnan yung tao as parang tao lang, kundi tinitingnan natin siya as a soul. Meaning to say, ang problema niya, hindi lang yung nakikita natin, it could be spiritual from the deep within his heart, At ang approach natin we will always be coming from the Bible. Nakuha niyo po? So yung mga advices natin ay hindi sa sarili nating galing o kaalaman, but we will approach counseling coming from the knowledge of the Bible. Normally, when we say holistic care, ang tingin natin sa tao, hindi lang yung pangdamdamin o pang physical, kasi could be ang problema niya physical o kaya relational. Tinitingnan din natin yung spiritual side niya, which actually most of the problems are spiritual things. Nakanyo, so holistic tayo. And we actually seek applying the word of God itself, the scripture. We want actually to use the scripture as a tool so that the person that we are counseling will be able to apply it. So yun ang approach natin. When we say informed, bound, and shaped by the scripture, basically ang sinasabi lang natin, when we do counseling, we base our advices
coming from the wisdom that the Bible is actually giving us. So yun, no? Now, let's talk about ano yung mga foundational verses natin. Ang una sa Proverbs chapter 15 verse 22. Tingnan nyo, sabi rito, plans go wrong for lack of advice. Many advisors bring success. Ano daw? Yung mga plano-plano daw natin minsan, hindi tayo nagtatagumpay kasi kulang tayo sa kaalaman o talino na kung saan pwede naman natin makuha doon sa mga taong nakaranas na nito o meron ng wisdom. In fact, sabi mismo ng verse, mas marami daw yung nag-a-advise, mas malaki ang ating tsansa na makamtan yung tagumpay. Many advisors bring success. So isa yan sa mga foundational verse natin in the Bible. Proverbs 24:6, it says, so don't go to war without wise guidance. Victory depends on having many advisor. Although dito, ang immediate context nito actually, this is actually speaking to the leaders or to the kings. No, sabi nila, if you go to war, mas maganda daw humingi ng guidance. At hindi lang basta guidance, kundi wise guidance. Meaning to say, even the people who are going to war, they need like advices. They need counseling. No? And sabi rin dito, yung victory daw nakadepende doon sa pagkakaroon ng maraming advisor. Kasi pag maraming advisor, iba-ibang anggulo. Tayo minsan kasi may isang may isang ano lang tayo minsan, direksyon ng tingin. Pero kapag marami kang hinihinga ng payo, maaring may mga anggulo sila sa buhay natin na hindi natin nakikita pero sila nakita nila. At may mga experiences sila sa buhay nila na maaring hindi pa natin na-experience, and so therefore they may have gain wisdom from the lives that they have experienced. Naka nyo? So sabi rito, don't go to war without guidance. This particular verse also can be applied not only to the people who are going to war, but also to individual person just like you and me. Why? Because it also means, it also looks like every day may mga kanya-kanya tayong war, di ba? May kanya-kanya tayong mga pakikipagbaka, pakikipaglaban. Ang ilan sa inyo siguro nakipagbaka kanina sa trabaho o sa katrabaho. Ang ilan sa inyo nakikipagbaka sa karamdaman, sa problema, sa kakulangan, sa kahinaan, sa mga bagay na nagpapabigat sa atin. May kanya-kanya tayong pakikipagbaka. Kahit anumang pakikipagbaka yan o pakikipaggera, just like what the Bible says in Proverbs 24 verse 6, we need advice. We need people who can give us wisdom. As many advisors can give us many wisdom, and so therefore we will be able to what? Be victorious. Another verse in the Bible, Proverbs 19 verse 20, get all the advice and instruction you can, so you will be wise the rest of your life. The teacher here actually is telling us, if you can get so many advice and instruction, sabi niya, get it, parang hanggat makakakuha ka, kuhanin mo ito. Huwag kang tumigil sa paghahanap ng payo, sapagkat sabi niya, yung mga payong yan, siguro, maaari ngayon hindi natin kailangan, pero darating ang panahon na kakailanganin natin. Sabi niya, so you will be wise in the rest of your life. There are seasons of life na maaring kailangan natin ito na hindi pa natin nararanasan pero eventually mangangailangan tayo. So if we get advices from different people or persons who has gone through those experiences, sabi rito, we will be able to gain wisdom. So we will be wise. Alam niyo ba, kahit mga counselors, nagpapa-counsel din. Lalo na nung buhay pa si Clem Guillermo. Pag dumaan yun sa mga
ah, mga counseling sessions, siya rin kailangan niya ng ng makakausap, no? Even mga pastors, like me and other pastors, or even yung mga taong nangangaral at nagtuturo, kailangan din namin ng mga ng advices. There are times that we will be needing counselors. We need people who are actually we have given them authority to speak to us, so we can what? We can also clarify, most especially our minds in times of ibang clouded yung utak natin sa mga panahong ganun. Kailangan din natin ng mga nagsasalita sa atin. So, get all the advice and instruction that we can get. Now, let's talk about ano nga bang goal? Bakit may biblical counseling o bakit may counseling? Or let's call it biblical counseling. What is our goal? Number one is for us to, of course, help the counselee find salvation, forgiveness, healing, deliverance, and comfort. Sa biblical counseling, unlike with other counseling sa mundong ito, tayo, ang unang goal natin when a person comes to us, especially if the person is not a believer, our goal actually, one of the main goal that we have at hand is to help the person actually find salvation. Nakuha nyo? Bakit? Kasi kahit naman, halimbawa, ang problema niya ay relationship. Kahit naman naayos yung relationship nila mag-asawa, di ba? O kaya nung anak niya, o kaya nung biyenan niya, kahit naman naging maayos yun, kung yung tao eventually mamamatay tapos may impyerno, parang wala rin kwenta yung counseling na yun, di ba? So, ang pinakamabigat na dahilan natin actually kung bakit merong biblical counseling or why we're going to engage in counseling, because we want the person to find salvation. So merong may element ng evangelism, right? Pangalawa, we want to help the person to find forgiveness. Forgiveness, meaning when the person comes to the Lord Jesus Christ, and you know what? It's only when a person comes to the Lord Jesus Christ, he can receive forgiveness. And most of the inner problem that a person has, actually comes from spiritual problem. Lalo na yung mga taong may anxiety, o kaya may nervyos. Kung susuriin mo sa kaloob-looban, ang problema pala niya, yun, may kasalanan siya na minumulto siya, o kaya may nagawa siyang kasalanan na hindi niya mapatawad-patawad ang sarili niya, o kaya iniisip niya na hindi siya mapatawad ng Diyos. Tama niyo? And through biblical counseling, we will be able to guide the person somehow find forgiveness from the Lord. Aside from that, the person also can get healing and answers directly from the scripture. So yung biblical counseling na yan, salvation, forgiveness, spiritual healing, and answer that comes not from our own intellectual assent o yung galing natin, kundi manggagaling mismo sa Panginoong Diyos. Nyo? Another reason or goal why we have biblical counseling is to help the person actually gain spiritual transformation. We would like to foster spiritual transformation in the person, transformation that is lasting. Yung totoong yung pangmatagalan, panghabang buhay actually. At itong transformation na ito magdudulot na yung buhay niya mismo maging blessing din sa ibang tao. Pangatlo, of course, the goal of biblical counseling is to integrate faith, meaning to say what we believe from the Bible, not only integrate it, but also encourage the person to apply it into practical living. Nakuha nyo? Hindi lang tayo magbibigay ng information o parang i-diagnose natin sa sila itong sakit mo, itong ganyan mo.
Hindi. We will actually encourage the person to see the truth coming from the Bible, but the person also will be encouraged to start applying it into their lives. Kasi what's the use of just informing the person of what the Bible is telling us, di ba? Kailangan ma-encourage din natin sila to start applying what actually the Bible is saying. So integrating faith into practical living. Okay? Now, bakit biblical counseling? Bakit hindi katulad ng ibang counseling sa mundo or sa academics, no? Bakit biblical counseling? Number one, because biblical counseling actually brings about spiritual growth and transformation. I don't know about you, pero this is what I believe. A person can only truly transform with the Word of God. Ako naniniwala dyan, Bible lang talaga, salita lang talaga ng Panginoong Diyos ang makakapagpabago sa buhay ng tao. That's why, ang approach natin, biblical counseling. Okay? Pangalawa, biblical counseling actually integrates faith with psychology. Ano ibig sabihin yan? Marami sa mga counselor that are using not biblical counseling, they are using masyadong academic, technical, or psychological approach sa counseling. Tayo, hindi lang may konting psychology, may psychology din. Pero isinasama natin yung pananampalataya. Kasi saan ka huhugot ng lakas? Isipin mo mabuti, tingnan mo. Kung halimbawa ang isang tao wala nang pag-asa, nawala na lahat sa kanya. Wala na yung mga kaibigan, wala na yung mga kamag-anak, wala na yung kayamanan, wala na yung lakas niya, yung ganda niya, yung galing niya. Tapos wala na siyang mapanghahawakan, ay totally disaster yung buhay niya. But when you offer God to a person who is totally down, wala na siyang maaasahan, suddenly magbabago yung kanyang pananaw. Kasi, meron pa pala akong pwedeng panghawakan. Yun ang Panginoong Diyos. Yun yung pananampalataya. Doon pumapasok yung pananampalataya. Nakanya po. Pangatlo, biblical counseling provides guidance based on God's Word. This is very important. Why? Because I can give my own perspective, my own opinion, and maybe I can get opinion coming from other people through books. Diba? Opinion by other people through maybe trainings that I have attended. Pero I tell you, whoever is that person, kahit napakatalino pa niyan, kung yung opinion niya lang ang pakikinggan natin, that is still an opinion coming from a man, a person, na limited. But biblical counseling is very different. Why? Because we are getting wisdom from the very Word of God. Yung guidance na ibibigay natin dun sa tao, galing sa salita ng Diyos. At ito ay tried and tested. This has been tried and tested by many people in the history. So yun, why biblical counseling? Kaya pinili natin ang biblical counseling. And we believe that the Bible, the Word of God, is very powerful to work in the hearts of the person. Ito, sabi nga, without counsel, plans fail, but with many advisors, they succeed. Actually, nabasa na natin kanina yan. Inulit ko lang. Okay. Ngayon, siyempre, sa counseling, merong counselor, merong counselee, at siyempre, sa gitna nila yung yung ika-counsel mo. Okay? Pag-usapan muna natin yung role ng isang biblical counselor. So you and me as a biblical counselor, consider nyo rin sarili nyo you are a biblical counselor. So you as a biblical counselor, we need to understand ano yung mga role naman natin. Ano yung role natin? Kailangan alam natin yung role natin. Nang sa ganon, we can properly do our
role o work, di ba? So, ano nga ba yung role natin as a biblical counselor? Okay. Okay, with regard to that, I would like to read Hebrews 4:14 to 16. Sabi dito, therefore, since we have a great high priest, who is that? That is Jesus, who has ascended into heaven, Jesus the Son of God, let us hold firmly to the faith we profess. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weaknesses, but we have one who has been tempted in every way just as we are, yet he did not sin. Let us then approach God's throne of grace with confidence so that we may receive mercy and find grace to help us in our time of need. Anong sinasabi dito? Sinasabi dito na yung great high priest natin, which is the Son of God, which is Jesus, actually is able to understand us. Hindi lang basta understand, but rather, He is able to empathize with our condition. Meaning to say, naiintindihan niya sa lahat ng anggulo ng problema natin, yung himaymay ng mga hinaing natin, sakit na nararamdaman. Sabi rito, alam na alam ng Panginoon niya, naranasan niya yan. At kaya niyang maintindihan lahat ng ating mga kahinaan. Ngayon, tingnan muna natin sa role ng counseling. Sino nga ba yung Sino ba yung nangangailangan ng biblical counseling? So, who needs biblical counseling? Number one, counseling actually is for everyone, not just for those in crisis. Ha? Kasi minsan yun ang natin, di ba? Yun ang take natin. Yan, payuhan mo yan kasi magpapakamatay na. Akala natin yung mga kailangan lang ng payo, yung mga magpapakamatay. Di ba? O kaya yung, ayan, maghihiwalay na yan sila. Parang ang tingin natin, kailangan lang ng counselor doon sa panahon na nasa verge na ng distraction yung relationship o kaya yung tao mismo. No, actually, every one of us needs counseling. Why? Kasi counseling is just helping us to make the right decision. So there are times na blur yung tingin natin o kaya minsan clouded yung utak natin. That's why nakakapagsalita tayo ng hindi tama o kaya may mga iniisip na tayo o pinaplano na hindi maganda kasi nga blur or clouded yung utak natin. Pangalawa, sino nangangailangan ng counseling? Actually, all of us need guidance in order for us to grow spiritually. So basically, every one of us, I need counseling. You need counseling. And the people around us, especially the one that we are discipling, from time to time, they will be needing your guidance. They need counseling. So, consider mo na yung asawa mo, yung anak mo, yung katrabaho mo, minsan yung boss natin. Diba? At maraming panahon tayo, kailangan natin ng mga tao na tutulong sa atin para tayo ay mag-guide. So that's counseling. Those are the people that needs counseling. Romans 8:28. Sabi rito, and we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Now, we have to have this kind of perspective that whatever happens to a person, God actually is in control of everything. And the reason why God is allowing us to experience a particular happening in our lives, He has actually a plan. And He is able to make it good. Even though may mga times na parang hindi maganda. Ang Panginoon, kaya niya pa rin pagandahin yun. He has a way of doing it. That's the Bible is telling us. So, tingnan natin, ano yung role ng counselor? Ano yung role mo at role ko as a counselor? Number one, to discover areas where the counseling needs obedience to Scripture. Okay? As a biblical counselor, ang role natin, pag kinuwento niya, kailangan natin malaman yung storya. Kaya ang gagawin mo, hindi ka talaga, isa sa mga kailangan skill natin actually as counselor. Eventually, mababasa natin ito dito. Yung marunong kang makinig ng kwento at marunong kang magtanong para mas ma-lead pa sa clearer picture yung sinasabi niya. And by doing that, ang goal natin actually is eventually to see what are the areas in the life of this counseling
needs obedience in terms of what? Following what the Bible says. Marami kasi sa mga problema natin, ang pinaka-reason naman talaga, hindi natin kasi sinunod yung sinabi ng Bible. Diba? At yun ang gusto nating unang makita. Saang area ng buhay niya, siya hindi sumunod. Of course, not to blame him. Yun unang-una, ang role natin sa biblical counseling is to see ano nga bang area dito ang meron ng disobedience sa Panginoon. Kasi, anong tawag nito? Yung palo, yung consequences actually is coming from disobedience. Diba? So, kaya sasabihin niya, alam mo, nararamdaman ko, lungkot ko. Diba? Pag sinabi niya lang yon, tapos hindi natin nakita, saan ba nag-uugat yung lungkot niya? Baka sabihin mo, mag-ano ka lang. Kapag ang binasa mo lang, yung sinasabi niya na nalulungkot ako pero hindi natin inugat, saan ba nagmumula yung lungkot niya? Pwedeng, ang maipayo natin, payo na hindi naman talaga ina-address yung totoong problema. Nakanya, nalulungkot. Pwede mong sabihin, sige, maglibang-libang ka. Manood ka ng Netflix o mamasyal ka, di ba? Ano ka, kung ano man, no? Pampawala daw ng lungkot. Pero kung ang problema halimbawa, kung ang lungkot halimbawa ay nagsisimula doon sa kasalanan, malungkot pala siya kasi may ginawa pala siyang kalokohan. Tapos yung kanyang kalooban, binabagabag na siya, yung kanyang maaring konsensya niya, kaya ang banal na spirito mismo, binabagabag siya. Kahit pamamasyal siya, pumunta siya sa iba-ibang lugar, kainin niya lahat ng pagkain, panoorin niya lahat ng panoorin, hindi pa rin siya magiging masaya. Kasi nga, hindi na-address yung kung ano talagang problema. And most of the time, the problem is disobedience. So we will look at the areas, where are the areas that this person is actually not in obedience to God's word. Pangalawa, ang role natin is to teach submission to God's will. To teach submission to God's will. Okay? Meaning to say, our role actually is not only to figure out saan ba yung mga areas na hindi niya sinusunod. Pangalawa, hindi lang yun, kundi tuturuan natin siya na, you know what? You have to submit. Of course, sometimes we cannot directly tell that to a person, especially if the person is so stubborn. Tigas ng ulo, di ba? May mga technique, no? Normally sa counseling. So you need a lot of listening ear talaga. Pangalawa, we will have to direct the person. Ano sa palagay mo? Yung area sa buhay mo yung kailangan ng pagsunod. Pangalawa, ano ngayon ang plano mo? Nakita mo na ganito nung ginawa mo. Halimbawa lang nung gantong ginawa mo, ninisubay mo yung sinabi ni Lord, ito yung naging consequence. So what do you think will you do next time? You're actually trying to teach the person to submit na to the will of God. But the person has to see where in his life is the area where he or she is disobeying. And eventually, we will encourage that person to submit to God's will. Pangatlo, of course, ang goal natin o ang role natin as a counselor is to point the person to what God is telling us or telling him. Meaning to say, we will get the wisdom from the Word of God itself. Hindi lang tayo ang dapat ganito gawin mo. Kundi we will actually lead the person. Ano sa palagay mo sinasabi dito sa Bible? About, sample, halimbawa, about relationship, about forgiveness. May mga nakausap ako na naging nervyoso, nagkaroon ng anxiety. Tapos, nung dinidig out na namin yung problema, ang pinaka-problema pala talaga ay unforgiveness. So, dadalhin ko siya ngayon sa verses na nagsasabi na the Bible is telling us to forgive because if you do not forgive, that tormentor will actually come to us. So yun, discover the areas where the counselee is not obeying, help the person submit to the will of God, and eventually
provide wisdom by pointing the person to the Bible says. Ang sabi ng Bible, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. James chapter 1 verse 22 sabi, do what it says. We will encourage the person not only to listen, to read, to memorize, to study the Bible, but actually start practicing or doing what the Bible tells us. So eto na. So alam na natin yung role natin. How are we going to counsel biblically? Paano ba ako magka-counsel na kung saan ang approach ko? Biblical counseling talaga. Number 1, we have to direct the counselee to God as their helper. Kailangan matulungan natin yung tao na maintindihan na alam mo, pwede kitang payuhan, pwede kitang dalhin sa mga talata ng Biblia, pwede kong pa-analyze sa'yo kung ano talaga yung problema mo. Pero ang totoo niyan, kailangan maintindihan natin na ang Diyos lang talaga ang makakatulong sa atin. Alam nyo, kapag inamin na nung tao, natanggap na nung tao na, ang Panginoon lang talaga makakatulong sa atin. Parang kalahati na ng problema niya na na solusyon na. Kasi alam niya na kung kanino siya pupunta. So, we have to direct the counselee to God as their helper, not even us. Okay? Not even us. Hindi tayo ang solusyon. Kahit yung pera nila, actually, hindi rin yun ang solusyon. Ang unang-una talagang magbibigay ng solusyon ay ang Panginoong Diyos. Pangalawa, paano tayo magka-counsel sa kanila? Ito, you have to listen attentively and ask clarifying questions. Listen attentively and ask clarifying questions. Why do we need to listen attentively? You know what? This is what I experienced from my previous counseling. May mga tao na lalapit sa'yo kasi may problema sila. Gusto nila actually mag-unload ng kanilang mga dinaramdam, iniisip, o nagpapabigat sa kanila. Pero sa simula, alam niyo gagawin nila? Sasabihin nila yung isang problema na maaring problema, pero hindi yun talagang problema nila. At ang ilan sa kanila nagke-create ng isang problema ng senaryo na magmumukhang yun ang problema, pero hindi talaga yun ang problema. Kaya kailangan mong pakinggan. Katulad halimbawa nito, may nagtanong sa akin, sabi niya, Pastor, paano po bang gagawin ko? Kasi parang tinatamad po akong mag-aral ng Biblia o kaya magsimba. Di ba? Kung titingnan mo, ang problema mo katamaran, edi magsipag ka. Parang ganun lang yung advice, di ba? Pero nung dinidig out na namin, nung nagtatanong na ako, so nakikinig lang akong ganun. So kinumusta ko siya, how is your relationship with your wife or with your children? Tapos, how is your relationship with God? Kumusta yung kasama niya, prayer life mo, pagbabasa mo ng Bible? Tapos, is there areas in your life na hindi pa submitted sa Panginoon? Eventually, what happened? Nag-share na siya. Sabi niya, ito po ang aking ginagawa. Paulit-ulit po ito. Ganyan, ganito. What happened? Nagsimula po yan nung ganito, ganyan. So, nung nagsimula na siya mag-open ng kanyang sabihin nating wound, ng kanyang kabulukan, actually, nag-start na rin yung healing. Nung nagiging open na siya, eventually, so nakita namin ang problema. Anong problema? He needs to get right with God. Kaya pala tamad na tamad mag-aral ng salita ng Diyos, tamad na tamad ng mga bagay sa patungkol sa spiritual na bagay kasi spiritually may problema pala talaga. Now, paano mo makukuha yun, yung ganong totoong problema? By listening and sometimes asking the Holy Spirit, Lord, what does the person really concerned about? Ano talaga yung problema niya? We have to listen attentively and sometimes ito pinakamagandang skill na dapat ma-develop sa atin. We have to listen to the instruction of the Holy Spirit because there are times the Holy Spirit will whisper to you, alam mo anak, ngayon talagang problema niyan eh. And you will be able to confirm that by asking follow-up questions and clarifying questions. Okay?
So dapat magaling ka talagang magtanong. Yun isa sa mga skills na dapat nating ano. So ang pagiging counselor actually kahit sa ano sa secular counseling, ang unang-unang advice sa amin actually nung may course ako nito sa seminary, pag counselor ka actually, wag kang magbibigay ng advice. Yun daw ang unang-una, wag kang magbibigay ng advice. Kailangan pakinggan mo yung problema niya. Pakinggan mo. Tama nyo? At magtanong ka ng mga clarifying questions so that the person will continue to share and eventually unload or open up the person. Sabi ko nung estudyante pa lang ako, sabi ko, bakit kaya sa counseling, ang unang rule, huwag kang magbibigay ng advice. Makikinig ka lang. Ang sabi sa amin ng professor namin, kasi alam nyo, tayong mga tao, alam naman din natin yung sagot sa mga tanong, sa mga problema. Ang kailangan lang natin, ma-process natin yung utak natin at ma-clarify natin yung dami ng iniisip natin. At nangyayari yun actually, yung we make our mind clear by starting to verbalize what we are thinking. And so therefore, we need somebody who listens to us. Okay? Alam mo yun, pag may nakikinig sa'yo, aayusin mo talaga yung structure ng pananalita mo, di ba? At pag may nakikinig, ini-evaluate niya rin. Teka muna, ano yung sinabi niya tungkol dito kanina? Di ba? Kahit minsan, parang slip of the tongue lang ng counseling, may katotohanan na pala yun. So, ask clarifying questions. Of course, number 3, when you are able to figure out what's the problem, then start encouraging the person to apply appropriate scripture. O tayo mismo, we are going to lead the person to appropriate scripture. Halimbawa, ang problema nga ay unforgiveness, na-detect na natin o na-pinpoint na natin. Ang problema nito ay unforgiveness. So, anong gagawin natin? Ang gagawin natin, dadalhin natin yung tao doon sa scripture na nagtuturo kung paano i-deal yung unforgiveness. Naka nyo? So, meaning, ang Diyos na mismo magsasalita sa kanila dito, hindi na tayo. And normally, sa gantong bagay, ang sasabihin natin, ang ginagawa natin, papabasa natin, sister, ano sa palagay mo sinasabi ng Bible dito? Okay, brother. Minsan mga ngatuwiran, sabi, hindi kasi hindi ko kaya yan eh. Hindi ko naman tinatanong hindi mo kaya, sinatanong ko, ano yung sinasabi ng Bible? Kailangan ma-judo natin ng ganun eh. No? Itong sinasabi ng Bible. O anong sinasabi sa'yo dyan? Personally ni God. Itong sinasabi sa akin ni God. Ngayon tatanungin na natin doon sa action. So, ano sa palagay mo ang kailangan mong gawin para magtagumpay ka dyan sa problema mo? So, we are not actually giving our own words or our own ideas or our own advice. We're actually leading the person to what the Bible is telling us and actually helping the person process so that the person will come up to a personal practical application or personal practical steps for him or her to overcome whatever problem that he is encountering. Number 4, so give biblical hope and practical steps. Ano naman ito? Ito yung pwede ka na magkwento, mag-cite ng mga experiences mo or even experiences from the characters of the Bible. Ang goal natin, kasi halimbawa, yun nga, sample, ang problema ay unforgiving. Tapos sabi niya, magpapatawad ako. Sobrang sakit. Paano na yan? Di wala na ako. Kasi yun ang pinanghahawakan niya, di ba? Iniisip niya, paano na ako pag nagpatawad ako? Di parang wala na. This is the time that we will give him biblical. No. Ano bang sabi ng Bible? Di ba? When we give the Bible or the Word of God, that will actually give him hope. Then we reinforce it by praying with the person and helping the person to do certain spiritual discipline. No? Ano yung spiritual discipline? Yun nga, normally sinasabi natin, sister or brother, you pray. But I will
pray for you. God is our refuge and strength and an ever-present help in trouble. Psalms 46 verse 1. These are Bible truths that we can give the person. Now, let's talk about the Holy Spirit's role in counseling. We have to be reminded that the Holy Spirit actually is our guide for all truth. So don't forget to pray before counseling or pray in the Spirit during counseling and pray after the counseling for the person or when you end the session. Pag-pray niyan. Pangalawa, we have to understand that the Holy Spirit actually reveals the wisdom that comes from the Lord Jesus Christ. So ang sentro pa rin talaga ang Panginoong Kristo. So kaya magandang maging examples talaga natin yung mga words ni Jesus at yung mga examples na iniwan sa atin ni Jesus. And number 3, the Holy Spirit enables the counselors to provide godly advice. So we have to be very attentive also to what the Holy Spirit is going to tell us. Yes, even today, the Holy Spirit speaks. We just have to be very, anong tawag nito? Familiar with His voice. Even during counseling, habang nagsasalita yung tao, ang banal na Espiritu Santo pwede mangusap sa atin at pwede tayong i-lead doon sa kung anong pwedeng gawin ng tao, na pwedeng advice natin na gawin ng tao para siya ay makalaya. Yun nga yung isang experience ko, yung tao nag-share ng ibang problema. Pero ang totoong problema pala, yung mas malalim pa. Paano ko na-detect yun? Wala, sumagi lang sa isip ko, and I believe that's the Holy Spirit. Yung Holy Spirit sinabi sa akin, that's why I was able to ask question that leads to the real problem of the person. Nakanyo? So, do not forget that the Holy Spirit actually is our help. He is actually a counselor that can give us guidance. Okay? Now, sa Bible, sabi, do not merely listen to the word and so deceive yourselves. Do what it says. Ano sabi ng Panginoon? Huwag lang daw tayo makinig sa salita ng Diyos, kundi gawin natin ito. Actually, yun din ang goal natin dun sa mga counseling. Gusto nating ma-encourage sila na hindi lang ito babasahin, hindi mo lang ito basta paniniwalaan, kundi kung totoong pinaniniwalaan mo ito, i-a-apply mo ito sa buhay mo. Amen. So that actually concludes our session for tonight.